Ito, parisero at ang isang maniningil na buwis. At ang kami ito, parisero ng maniningil na buwis. Si Jesus ay nagturo sa mga tao. Sinabi ng talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ang iba. May dalawang lalaki pumasok sa templo upang panalangin. Ang isa ay pariseo at ang isa ay maniningil na buwis. Tumayo ang pariseo at nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sa pagpapili ako katulad ng iba na nanakaw, mandaraya, mga kalunya o kaya katulad ng maniningil na buwis na ito. 2 beses ako nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay din ako ng kasabong bahagi mula sa aking kinikita. Samantala ang maniningil na buwis na may nakatayo sa malayo, di man lamang pakitingin sa langit. Dinadaokan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mga pagpupunta sa akin ay isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang pariseo. Sapagkat ang sino ang nagpapataas ay bababa at ang nagpapakababa ay tataas. Ito naman ang kwento sa isang realidad. May isang janitor na nagtatrabaho at ang isa naman ay sekretary. Di ba dapat bago pumasok ang mga boss dito sa opisina is malinis ako? Ano, nagpapapansin ka para masabi na nilinis ka? Bukas dapat magpasok ang malinis na. Ayaw pa na nakikita ko na dito. Okay. Makibilis. Meeting pa kami. Makibilis. Kaya naman pa. Araw ng linggo, si Nicole ay isang Kristiyano at siya'y nagsisimba tuwing araw ng linggo. Ang pastor ay nagturo sa Ephesians 4 verse 2. Be continually humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. At na-realize ni Nicole na patuloy na siya kailangan ng Panginoon. Kahit ano naman ang gawin sa kanya ng mga tao, patuloy sinabi sa Ephesians 4 verse 2, patuloy tayong maging humble and gentle at maging patient. At mahalin pa rin natin ating kapwa. At sa araw ng trabaho, pumasok ang isang sekretary at ang kanyang manager. Pinatawag
ang manager, secretary, dahil ito'y napakalaki ng ginawa pagkakamali sa kanyang pagkakamali. Binibigyan natin ng importansya, dapat minamahal din pala natin yung mga tao natin. Ginoon, binigay mo sa akin yung trabaho na to, pero hindi ko pinahalagaan. Lord, sana bigyan mo ako ng Panginoon ng isang chance para bigyan niyo pa ako ng trabaho. Kasi kailangan ng pamilya ko to eh. At doon na-realize ng isang sekretary kung ano ang consequence once na ikay naging opera. Isang araw, pumasok ang manager at ang janitor at babalita sa kanya na siya ay na-promote sa kanyang trabaho. Dahil ang meron ang nagawa mo sa sinang to, you're right. You're right. At yun, ang answer prayer sa kanya ng Panginoon sa kanyang pagdinig na pagbabago at siya ay tinaas at pinamoto ng Panginoon.